Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At eto na nga, nakikita nyo na sa title ang hinihintay ninyo at nire-request po ninyo ang Prosperity Bowl para sa 2024. Ilang tulog na lang at sasalubungin na natin ang New Year 2024. At dito sa YouTube channel natin ay patuloy tayo sa pagbibigay gabay upang maging masagana ang buong taon na darating. Maaga ko pong binibigay ang iba't ibang gabay batay sa feng shui at iba pang pampaswerte para sa mas maaga ring paghahanda ninyo. Yun na nga, para mas makapaghanda kayo. At tradisyon na dito sa YouTube channel natin at alam kong hinihintay ninyo na magbigay ako ng panibagong gabay sa paggawa ng ating Prosperity Bowl. Simula nang maliit pa ako ay naging tradisyon na rin ito ng aming pamilya. Kaya naman ituturo ko ngayon ang paggawa ng Prosperity Bowl para sa Wood Dragon 2024. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin na ito ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna at mananotify sa mga kaabang-abang na mga vlogs at live na gagawin natin dito sa channel natin na ito. Ang Year of the Dragon 2024 ay inaasahang magdadala ng isang malakas na alon ng enerhiya at pagbabago. Sa taong ito ay maaaring maghatid ng mga makabuluhang pagbabago sa lipunan na may mga innovation at bagong ideas na nasa gitna ng bawat yugto. Sa pandaigdigang saklaw, asahan ang pagdagsa ng mga paggalaw tungo sa pag-unlad at pagbabago na sumasalamin sa masiglang ugali at espiritu ng mga dragon. Ang Prosperity Bowl ay sumisimbolo ng kasaganahan, kaunlaran, kaligtasan at pag-asa. Kasama na dyan, sumisimbolo rin ito ng yaman at overflowing blessings. Gagamit tayo ng mga bagay o sangkap na mayroong iba't ibang simbolismo na makakatulong na hatakin o maging magnet na maayos na papasok o darating ang daloy ng good energy na magdadala ng maraming blessing at prosperity. Simulan natin sa mga kakailanganin na materyales. Unang-una ay ang transparent bowl o kristal. Malaki, nakakasya sa arrangement na gagawin natin. At sunod dyan ay ang bigas o rice. Yung hindi luto. Sumisimbolo ito ng magandang ani o good harvest sa hanap buhay, sa karera, o di kaya sa negosyo. At of course, meron tayo ditong hilaw na 1 dosenang itlog. Sumisimbolo ito ng bagong pag-asa, pag-angat at pagiging buo ngayong 2024. Kailangan din natin ng 12 na peraso, 1 dosena na gold chocolate coin. Kung wala namang available is yung bar, pwede yung gold chocolate bar. Kumakatawan ito sa 12 months sa buong taon ng 2024. Ang chocolate naman ay sumisimbolo ng matamis na relasyon at ugnayan sa pamilya, mga kasosyo sa negosyo, mga kasamahan sa trabaho at sa lipunan. Samantala, ang gintong kulay nito na pambalot ay kumakatawan sa ginto at pag-unlad ng kayamanan. Kailangan natin ng perang papel. Nasa sa inyo kung anong denomination o halaga ng pera ang gagamitin ninyo. Dapat lang ay pare-parehas o uniform. Kung ilang peraso naman ang gagamitin ay nasa sa inyo na rin. Pwedeng 3, pwedeng 5, pwedeng 7 o di naman kaya ay 9. Ito ay sumisimbolo ng hindi mauubusan ng yaman o pera sa 2024. Of course, kailangan din natin ng pulang tali o ribbon. Sumisimbolo ito ng pagtaboy sa mga negatibong enerhiya at protection na rin. Kailangan natin ng gold o ginto na foil, makintab na pambalot. Kumakatawan ito ng protection laban sa mga masasamang tao, mga scammer at mga magnanakaw. Kailangan din natin ng 3 pirasong ampaw, pulang sobre. Nasa sa inyo na kung ano ang size, ang laki ang gagamitin ninyo o ano yung available sa inyo. Ito ay sumisimbolo ng maraming opportunities na paparating. At kailangan din natin ng 1 pirasong fresh orange. Sa feng shui, pinaniniwalaan na ang prutas na ito ay magdadala ng good luck at kaligayahan o happiness. Kailangan din natin ng bulak dahil wala kaming bulak na natural. Ang nakita ko is yung cotton pad. Sumisimbolo na ang bulak ng magaan na buhay, magaan na pagpasok ng blessings. Kailangan din natin ng 168 pesos
168 kasi ilalagay natin dito. 168, ang numerong ito ay nangangahulugan na fortune all the way or walang humpay na pagpasok o pagdating ng blessings. So, yung iba, pinasok ko na dito. So, yung ibang 168, pinasok ko na dito, di ba? Kasi tatlo ang gagamitin natin. Bago nating simulan, i-assemble ang lahat ng ito, unang-una, i-make sure natin na malinis lahat. At dagdag sa mga materialis na gagamitin natin ay ang gunting. Gumamit din ako ng itong klaseng tape. Hindi yung scotch tape na parang plastic dahil pwedeng masira ang pera kasi ipapandikit natin sa pera. At of course, tuturuan ko muna kayo na balutin ang pera sa gold na foil na ito. Ito yung pinakauna kasi it will take time bago tayo mag-assemble. Bago natin ayusin ang kabuuan ng prosperity bowl natin. Kaya ituturo ko muna sa inyo. Diba? Sabi ko, ang foil na ito, ang simbolismo ay protection sa mga magnanakaw, sa mga scammers dahil usong-uso na yan. Kung naaalala nyo, last year na Prosperity Bowl, sinama ko rin ito dahil sa nakikita natin at nakikita nyo naman from online banks hanggang sa mga online application ng money transfer o paglipat ng pera, ay nakikita nyo na, hindi ko nababanggitin yung mga online na ginagamit natin sa pagta-transfer, pagpapadala ng pera at saka sa mga bangko. Hindi na rin ako magbabanggit ng mga bangko. Pero alam ko, nakikita ninyo sa mga balita na may mga scams, may mga nawawalang pera, may mga pagnanakaw na nangyayari. Kaya, to make sure ngayong 2024 na masisecure yung pera na papasok sa atin, ay babalutin natin ito ng kulay ginto na makintab na pambalot o itong foil na ito. Lapit ko po yung camera para mas makita ninyo. So, ang ginawa ko para hindi siya magalaw, kasi gagalaw siya, gagalaw siya, gumamit tayo ng papel na tape para hindi masira yung pera. So, lalagyan natin ng pandikit sa pinakadulo ng papel para kumapit ito sa foil sa likod. Yan. Pasensya na kung nag-zoom in and out. Yan talagang nangyayari pag nilalapit ko yung kamay ko sa camera. So, yan na siya. Ito yung sa likod. Ito na yung sa harap. At siguraduhin nyo po na kung magka-cut kayo or maggugunting kayo ng foil, make sure na mas malaki ang size nito kaysa sa size or sukat ng pera. Ngayon, iro-roll ko na po ito. So, meron na po akong nagawa kanina. Inumpisahan ko na kanina kasi alam ko na medyo matagal gawin. Kaya may advance na akong inihanda kanina. At kasama din sa kakailanganin natin ay ang dahon ng laurel. Kailangan natin ng siyam na dahon ng laurel. Ang laurel ay sumisimbolo ng tagumpay. Kaya makikita nyo sa mga lumang panahon, makikita nyo na pinapatong ito sa ulo pag nananalo ang mga atleta o mga anumang patimpalak dahil ito ay sumisimbolo ng tagumpay at gusto natin ng maraming tagumpay para sa 2024. Optional lang po kung mayroon kayong maliit na laughing Buddha. Optional lang po ito. Sa meron lang po. At of course, kung may kakayanin. At of course, kung kaya sa budget ninyo bumili, mas maganda. Yung hawak ko is an ivory. Ivory made. Ang gawa ng ivory. Ang Buddha meron ako. Pero pwede rin kayong gumamit yung Buddha na maliliit na kulay gold. Okay na po yun. Or whatever material made ang Buddha na yan. Maliit lang po.
para magkasya sa lalagyan natin, sa prosperity bowl natin. Ang Buddha ay sumisimbolo ng happiness, kaligayahan, at proteksyon. Kasi kung nanonood kayo sa mga vlog ko patungkol sa mga horoscope sa bawat animal zodiac, maririnig ninyo na binabanggit ko ang Tai Sui. Pag nandyan ang bituin na Tai Sui sa'yo, ay nako, nakakatakot dahil sa ito'y kontra at nagdadala ng negatibong enerhiya. Of course, for us to be protected, kaya maglalagay tayo ng Buddha. Sa may mga Buddha lang po at sa may mga paniniwala at naniniwala kay Buddha. Kung hindi naman, don't worry. This is just an option. At sisimulan na po natin na i-assemble ang lahat. Make sure na malinis ang bowl na gagamitin ninyo. Ang ginamit ko po ay, pag-explain ko kanina, cotton pad dahil wala pong available. Pero yung kung meron kayong cotton na yung the typical, the normal cotton na nakikita nyo pag binibili nyo sa mga sari-sari store, okay din po yun. Ang available, ulitin ko, ang available lang kasi sa amin, ang nakita ko is yung cotton pad. Ito ang pinakauna nating ilalagay, ang cotton or bulak, dahil gusto natin na magaan natin na harapin ang mga problema at gusto natin na magaan ang pagpasok ng pera at kayamanan. Pagkatapos niyan ay ilalagay na natin ang ating bigas. Sunod ay i-assemble natin patayo ang mga itlog. Okay? Patayo po. So, paikot. Yan. Nandyan na yung mga itlog. Tapos, ilalagay natin, isisingit natin yung mga gintong coins sa pagitan ng mga itlog. Sunod naman ay ang pera na binalot natin ng ginto na pambalot na kumikinang tapos tinali natin ng pulang ribbon or pulang pantali. So ilalagay natin ito sa harapan ng itlog. Ang ginamit ko po ay 9 pieces or 9 na perasong papel, kaya 9 pieces po yung nakapaikot. Kung mapapansin ninyo, dalawa yung bakante, which is okay lang kasi pwede kayong gumamit ng 5, 3, yung nabanggit ko kanina o di kaya 7. Ngayon, maglalagay na tayo ng laurel, paikot sa may labas na bahagi ng bowl natin. Yan, sa may labas na bahagi ng bowl natin. Kung makikita nyo, naka-prioritize yung parang gumawa ako ng front niya, yung harap niya. Kasi may gagawin ako mamaya ng konti. Sunod, ang gagawin natin ay ipapasok na natin ang 168 pesos sa bawat pulang sobre. So friends, paano yan? Gipit kami sa budget ngayon, hindi kakayanin na ang bawat isang angpaw ay malalagyan ng 168. Okay lang po kahit isang angpaw lang ang malagyan. Sa akin naman, nilagyan ko ang bawat isang sobre ng 168. Kung paano ang pagkalagay ng pera ay ipapakita ko po. Dito, bubuksan po ninyo. At in-arrange ko po yung papel sa pinakamalaki na halaga, sunod at hanggang sa pinakamaliit. Ipapasok ko ito na nakaharap ang mukha. Pag binuksan ang ampaw, pulang sobre, nakaharap ang mukha ng pera sa iyo. Ayan. So pag binuksan, binunot mo, nakaharap ang mukha niya. Okay? Dahil 168. Dahil 168, so may barya tayo. So isusunod ko po yung barya natin. Yan. Tapos, isasara ko na.
Makikita nyo dito, may lock kasi to siya eh. Ayan, may lock siya. So, pag pinold ninyo, diretso na lang pong i-lock. Saan po ito ilalagay? Sa pinakalikod, sa labas na bahagi ng bowl po natin. Ayan, tatlo na po sila. Ngayon, panghuli, actually second to the last. Dahil sa option lang po ang Buddha, it could be this would be the last part. Dahil sa akin, meron pa akong Buddha, so hindi pa siya last part. Isang orange lang ang ilalagay sa gitna. Ayan. Ngayon, kung may Buddha po kayo, si Buddha po ay ipapatong sa orange. Ngayon, kung wala, okay lang po. Ulitin ko, kung wala, okay lang po iyon. So, yan po ang Prosperity Bowl natin for 2024. Ngayon ay sasagutin ko naman ang iba pang mga katanungan patungkol sa Prosperity Bowl. Alam ko may magtatanong sa inyo kung kailan ito gagawin. Gawin nyo po ito before January 1, sa bisperas, o one day before the New Year. Pwede nyo po itong gawin. Kailan ito ililigpit? Ang sunod na katanungan na alam kong at naiisip ko ay yung pagliligpit. Pwede nyo pong simulan iligpit simula January 2 onwards. Onwards kasi, sabi ko, pwede sa January 3, January 4, January 5. Make sure lang na magagamit nyo pa ang lahat ng mga kasangkapan. Isaing ang bigas, lutuin ang itlog, kainin ang orange at ang chocolate, kainin din. Gamitin sa pagluluto ang dahon ng laurel. Make sure na magagamit pa. Kaya huwag na masyadong tatagalan nyo pa hanggang sa second week ng January. Saan ito pwede ilagay? Ilagay ito sa north area ng tahanan o bahay o opisina. Ito ang wealth sector kasi ngayong 2024. Pero pwede rin ito sa kusina, sa altar, sa sala, o malapit sa entrance ng bahay, sa tindahan o sa reception area ng negosyo o opisina mo. Paano naman ang pera, Franz? Dahil hindi naman naluluto ang pera, di ba? Ano ang pwedeng gawin sa pera na inilagay natin sa angpao, yung 168? Pwede nyo ibigay bilang regalo sa mga anak ninyo o sa mga mahal sa buhay ninyo. Pwede rin ihulog sa alkansya. O di naman kaya ay i-deposit sa bangko. Kailan naman maswerte mag-deposit ng pera na galing sa angpao? Sa first day of spring, kung pagbabasehan natin ang Chinese calendar. Dahil linggo ito, walang bukas na bangko, pwede nyo itong ihulog sa alkansya. Para ito sa mga ox, dragon at snake na sign. Pwede rin naman sa February 5, i-deposit ito. Lunes ito na araw, para naman ito sa mga sign na rat, monkey, rooster, tiger, rabbit, horse, goat, dog, at saka pig. Posible rin may magtanong, ngayon, ang kaninong animal sign ang susundin? Siyempre, ang Prosperity Bowl ay inihahanda o ihahanda ninyo para sa buong pamilya. So, mainam na kung sino ang gumawa ng Prosperity Bowl, ang animal sign niya ang pagbabasihan ninyo kung kailan i-deposit yung pera. O di naman kaya, pwede rin yung padre de pamilya ng tahanan, yung animal sign niya ang magiging basihan ninyo kung kailan i-deposit ang pera na laman nito. At yan ang vlog natin patungkol sa Prosperity Bowl, yung DIY, yung affordable na Prosperity Bowl para sa 2024. Abangan ninyo, meron pa tayong iba pang klaseng Prosperity Bowl na ituturo ko sa inyo dito sa channel natin na ito. At marami pa tayong mga gabay at pampaswerte. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay at karagdagang kaalaman at karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ng dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin ng maraming blessings. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, pagtangkilik at lalong-lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito. Please subscribe. At you can also visit me on my second YouTube channel, Franz Byron PH. And you can also follow me in all of my social media accounts. Muli, ingat always and roar like a dragon.